Kumusta sa inyong lahat mga B? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang movie na may pinamagatang Good Luck to You Leo Grande 2022. Umupo si Nancy ng isang mamahaling hotel room at pagkatapos ay umorder siya ng isang callboy, samantala ay umiinom ng isang tasa ng kape si Leo sa isang coffee shop sa kanto at nakipagkita siya sa isang bago niyang customer, at nang mapansin niyang kinakabahan si Nancy ay inalok niya ito na uminom ng champagne at kinausap. Nahihiya si Nancy dahil matanda na siya at sinabi niya kay Leo na hindi ka ba nag-aalangan na magkaroon ng mga lover na mas matanda sa iyo, isang desente at matinong babae si Nancy, at isa pala siyang teacher at isang ulirang ina hanggang sa mamatay ang kanyang asawa 2 taon na ang nakararaan, at may sariling pamilya na din ang kanyang mga anak, at pagkatapos mag-retire ay gusto niyang maranasan na umupo ng isang callboy at kainin ang Dax na turon nito dahil hindi niya na-enjoy ang kanyang asawa. At sinabi niya kay Leo na paligayahin mo na ako ngayon, ngunit nag-alangan si Nancy dahil naisip niya na baka nakakadiri ito at hindi katanggap-tanggap, pero gusto na niyang matapos na lang ito kaagad at ma-enjoy ang masarap na katawan ng gwapong binata. Pagkatapos ay hinalikan na siya ni Leo upang ma-relax at mawala na ang kanyang takot, at naisip ni Nancy na baka hindi niya magustuhan si Leo at sinabi niya na uminom ito ng gamot, ngunit sinabi ni Leo na hindi na kailangan dahil kayang-kaya na kitang paligayahin. At nang maramdaman niya na hindi na siya makakaiwas kay Leo ay agad siyang naglinis ng katawan sa banyo, samantala ay naghintay na si Leo sa kama at dahil nainip ay naghanap ito ng makakain sa kusina, at pagkabalik ni Nancy ay tumanggi ito sa halik ni Leo dahil natatakot siya sa malaking turon ng ibang lalaki. Pagkatapos ay nagtabi na sila sa kama at nag-usap ng kaunti upang makilala pa nila ang isa't isa. Nalaman ni Nancy na isang edukado si Leo at di niya maintindihan kung bakit pagpapatikim ng turon ang trabaho nito, ngunit sinabi ni Leo na sayang naman ang turon ko kung di matitikman ng iba pero hindi ito alam ng aking ina, at ang alam lang niya ay nagtatrabaho ako sa isang oil rig, at sinabi niya kay Nancy na ano ba ang ginagawa ng asawa mo bago kayo mag-ugaan sa kama, paulit-ulit at puro ganon lang ang ginagawa namin sa loob ng 30 years. At wala akong nararamdamang kasiyahan o kahit anong mga experiment dahil paulit-ulit lang naman ang nangyayari sa amin. At nang makita ni Leo na kalmado na si Nancy ay hinalikan na niya ito at ginawa na niya ang kanyang trabaho upang kumita ng pera, at sa pangalawang meeting nila ay mas naging palagay na ang loob ni Nancy kay Leo. Pagkatapos ay inilista na ni Nancy ang lahat ng gusto niyang mangyari na gawin sa kanya ng Dax na binata, at naglalaman ito ng 5 mga bagay. Ang una ay ang bagay na pinakamahirap na gawin, at napansin ni Leo na mukhang nahihiya pa din si Nancy sa kanya. Sinabi ni Leo na tanggalin mo na ang mga bagay na pumipigil sa iyo upang magawa na natin ang mga gusto mo. Pagkatapos ay lumuhad na si Nancy sa harapan ng gwapong binata upang ilabas ang malaking turon nito, at habang inaalis niya ang sinturon nito ay natatakot siya na baka hindi niya mapasaya si Leo. At sinabi ni Leo na siguradong lalambot lang iyan kapag kinagat mo ang ulo ng malaki kong turon. Ngunit bigla namang tumawag ang anak na babae ni Nancy at pagbalik ay handa na ulit niyang kainin ang mainit na turon kanina, ngunit isinayaw siya ni Leo upang ma-relax, pagkatapos ay minasahe siya nito at hinawakan niya ang kamay ng gwapong binata at sinabing tanggalin mo na ang iyong damit. At laking paghanga niya sa magandang katawan ni Leo ngunit nag-alangan na naman siya dito, at naiyak si Nancy sa harapan ni Leo dahil kinakabahan siyang ibaba ang pantalon nito. Kaya agad siyang pinakalma ng Dax na binata at inakit sa mga nakakaganang mga salita, at sa ikatlo nilang pagkikita ay naging mas palagay na ang loob ni Nancy at pinaligaya siya ni Leo ng matatamis nitong mga halik, ngunit hindi pa din nasisiyahan si Nancy, at sa kanilang pag-uusap ay gustong malaman ni Nancy ang totoong pangalan ni Leo, at sa tulong ng internet search ay nalaman niya ang totoong pangalan nito, kaya't nagalit sa kanya si Leo at bumayak na itong umalis. Sinabi ni Leo na ayaw na niyang magpabook kay Nancy at di na siya babalik sa hotel na iyon, kaya't humingi ng sorry si Nancy sa kanya at sinabing tutulungan kitang aminin ang lahat sa iyong ina, at handa na din siyang sabihin ang kanyang totoong pangalan kay Leo. Ngunit ayaw na ni Leo dahil itinakwil na pala siya ng kanyang ina kaya't naging callboy siya ngayon, at ang pangalan pala talaga niya ay Connor. Pagkatapos ay umalis na ito at bumalik ulit upang kuhanin ang kanyang cellphone na nahulog. At sa 4th meeting ay kumuha ulit ng isang callboy si Nancy at naghintay sa isang hotel, at pagkatapos ay nakilala niya ang isang waitress na si Becky, ang dati niyang estudyanteng pasaway sa isang eskwelahan, at upang hindi may skandalo ay sinabi niya dito na hinihintay niya ang isang lalaki na bibili ng kanya sasakyan, at pagdating ni Leo ay nagpasalamat siya dito at humingi ng sorry dahil sa kanyang masamang inugali dati.
Inirekomenda siya ni Nancy sa kanyang mga kaibigan at sinabi na niya ang kanyang totoong pangalan kay Leo. Sinabi na din ni Leo ang kanyang mga nakaraan kay Nancy. Pagkatapos ay tinawag niya si Becky at inamin niya dito na hindi talaga buyer si Leo at ito ay ang kanyang lover at maglalaro sila mamaya sa kama. At pagkaalis sa cafe ay nagpunta na silang dalawa sa kinuha nilang kwarto, at nag-enjoy silang nagkainan ng turon at tahong. Pagkatapos tingnan ang katawan ng Dax na binata ay nag-enjoy si Nancy sa kanyang sarili. At sa unang pagkakataon ng kanyang buhay ay napatirik na niya ang kanyang mga mata sa sobrang kaligayahan, at pagkatapos ay napagtanto nila na ito na ang kanilang huling pagkikita kaya't nagpaalam na sila sa isa't isa. At habang nag-iisa sa kwarto ay tiningnan ni Nancy ang kanyang sarili sa salamin, at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang kanyang sarili na walang kapintasan, hindi nakakaramdam ng takot at nahihiya sa kanyang sarili, at sa wakas ay natutunan na niyang magpakatotoo at tanggapin ang kanyang sarili kung sino siya. At ito ang kanyang tunay na kaligayahan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo.